Minamahal na mga tagapakinig, marahil ay wala nang mas titindi pa sa sakit na nararamdaman ng isang babae kaysa ang pagtaksilan ng sariling asawa at ng buong pamilya nito. Sila na pinagsakripisyuhan ko ng lahat ay walang awang itinapon ako na parang isang bagay na nawalan na ng halaga. Paglabas ko pa lang ng korte kung saan luhaang tinanggap kong umalis nang walang dala, hinarang ako ng aking hipag sa mismong tarangkahan ng aming bahay at isinigaw sa mukha ko, "Bawal kang tumapak sa pamamahay ko. Umalis ka." Ang aking asawa at biyenan na nakatayo sa likod niya ay nakangiti ng may kasiyahan. Ngunit hindi nila alam na sa sandaling iyon ako ang hahalakhak sa huli. Tinitigan ko ng diretso ang aking hipag at sinabi, "Naibenta ko na ang bahay na ito at tungkol naman sa posisyon mo bilang direktora, pinirmahan ko na rin ang iyong pagkakatanggal kaninang umaga." Ang mga gulong ng Mercedes ay marahang dumulas sa malinis na aspalto ng eksklusibong subdivision sa alabang napakatahimik na halos walang kaluskos. Ngunit sa loob ng dibdib ko, isang nagngangalit na bagyo ang sumisira sa lahat. Nakaupo sa passenger seat, ibinaling ko ang aking mukha sa bintana kung saan ang makukulay na bougainvillea ay nagniningning sa ilalim ng ginintuang araw ng hapon sa Maynila. Ang lahat ay napakaganda, napakatahimik, ngunit bakit wasak na wasak ang puso ko? Sa tabi ko si Javier, ang lalaking hanggang kanina lang ay legal kong asawa, ay humuhuni ng isang kanta. Masaya siya, isang walang kahihiyang kaligayahan na itinayo sa aking pagkasira. Katatapos lang niyang manalo sa isang malaking laro ng chess. Nakuha niya ang lahat ng ari-arian na itinuturing niyang sa kanya at kasabay nito ay natanggal na rin ako sa buhay niya. Ang asawang probinsyana masunurin at hindi nakarapat-dapat sa kanyang estado bilang isang CEO ay iniisip ang isang maningning na kinabukasan kasama ang kanyang bata at magandang kerida na nagdadala sa sinapupunan ng tagapagmana ng kanyang dugo na may sariling karera na nasa kasagsagan. Wala siyang kamalay-malay na lahat ng kanyang pag-aari, lahat ng kanyang pinapangarap ay malapit ng maglaho sa loob lamang ng ilang minuto. Huminto ang sasakyan sa harap ng gate ng isang modernong 3-story house, ang bahay kung saan ibinuhos ko ang lahat ng aking puso at talento bilang isang financial investor. Inalagaan ng bawat sulok hanggang sa ang isang bakanteng lote ay naging isang obra maestra. Ang lugar na ito ang naging tahanan ko, ang aking ipinagmamalaki ang pugad na binuo ko ng buong pagmamahal at sakripisyo. Ngunit ngayon sa harap ng aking mga mata, ito'y isa na lamang malaking entablado para sa huling yugto ng komedyang ito. Bumaba si Javier ng sasakyan nang walang anumang galang na ipagbukas ako ng pinto tulad ng dati niyang ginagawa. Dumiretso siya sa entrada na mayabang na parang isang tunay na Panginoon na nagbabalik sa kanyang kaharian. Huminga ako ng malalim, sinusubukang pigilan ang pait na bumabara sa aking lagnan. "Maging matatag ka, Isabela," sabi ko sa sarili. Malapit nang matapos ang palabas. Hindi ka maaaring bumigay ngayon. Binuksan ko ang pinto, kinuha ang maliit kong bag at tahimik na sumunod sa kanya. Ngunit pagdating ko mismo sa may pintuan, isang tao ang sumugod sa akin, iniunat ang mga braso para harangan ang daan na parang isang inahing manok na pinoprotektahan ang teritoryo nito. Si Sofia, ang mahal kong hipag. Nakasuot siya ng isang mamahaling fitted dress, may perpektong makeup at nag-krus ng braso. Tinitingnan ako ng may pagmamataas ng isang nagwagi na nakatingin sa isang kaawa-awang talunan. "Saan ka pupunta, ex-hipag?" Ang kanyang boses matinis at mapanghamak ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bakuran. "Bingi ka ba o hindi mo narinig ang sinabi ng judge? Hindi ka na parte ng pamilyang ito. Bawal kang tumapak sa pamamahay ko. Pamamahay mo." Ngumiti ako ng may kabalintunaan. Isang retorikal na tanong na puno ng sarkasmo. "Oo, pamamahay ko." Mayabang niyang sagot, itinaas ang kanyang baba. "At ng buong pamilya ko. Hindi tumatanggap ang lugar na ito ng mga walang silbing parasito na tulad mo. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na sa paningin ko." Itinuro niya ang isang sulok ng hardin kung nasaan ang aking maleta.
Ang maletang naglalaman ng 10 taon ng aking pagsasama, basta na lang itinapon doon. Sira ang kandado at ang aking mga damit libro at iilang alaala ay nakakalat sa luntiang damuhan. Isang hindi maipaliwanag na kahihiyan. Sa sandaling iyon, lumabas ng bahay ang biyenan kong si Pilar at si Javier. Hindi sila gumawa ng anumang hakbang para mamagitan na natili lang silang nakatayo roon na magkakrus ang mga braso at may ngiti ng kasiyahan na para bang nanonood ng isang dula na idinirek ng sarili nilang anak. Gusto nilang makita akong wasak at nagmamakaawa. Tama siya, Isabela, sabi ni Pilar, na may matamis ngunit nakalalasong boses. May mga manugang at may mga manugang at hindi ka na nababagay sa antas ng aming pamilya. Heto, kunin mo itong konting pera. Kinuha niya mula sa kanyang crocodile skin na bag ang isang hindi gaanong kakapal na bungkus ng pera at inihagis ito sa sahig sa mismong harapan ko. Isipin mo na lang na ito'y isang huling gawa ng kawanggawa. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Huwag mo nang guluhin ang bagong buhay ng anak ko. Isabela, sabat din ni Javier. Tiningnan niya ako ng walang bahid ng pagsisisi, tanging may malupit na kalamigan ng isang taong nakamit ang kanyang layunin. Tapos na ang lahat, huwag ka nang kumapit pa rito. Lalo mo lang ipapahiya ang sarili mo. Wala ka ng lugar dito. Tanggapin mo na 7 taon. 7 taon na ginampanan ang papel ng isang tapat na asawa at huwarang manugang. 7 taon na hinayaan ang buong pamilya niya na magmula sa isang simpleng buhay tungo sa karangyaan. Nakatira sa bahay na ito, nagmamaneho ng mga mamahaling sasakyan, nagsusuot ng mga damit na gawa ng designer at ito ang kapalit na natanggap ko pag-abandona kahihiyan at ilang pirasong pera na inihagis sa sahig na parang sa isang pulubi. Kumulo ang dugo ko ngunit bigla akong napatawa. Isang mahinang tawa pero sa tensyonadong kapaligiran na iyon, umalingaw-ngaw ito ng malinaw at mapanghamon. Isang tunog na ganap na wala sa script na kanilang inihanda. Ang tawa ko ay nagpatigil sa kanilang tatlo. Ang kanilang mga nagwawaging mukha ay napalitan ng kakaibang pagkagulat. Anong tinatawa-tawa mo, nakakunot noong tanong ni Javier? Nababaliw ka na ba? Hindi ko siya sinagot. Dahan-dahan kong pinunasan ang luhang nagbabadyang tumulo. Itinaas ko ang aking ulo at tinitigan sila sa mata isa-isa. Ang tingin ko ay hindi na puno ng sakit o takot. Ito'y malamig, matalim at puno ng malalim na awa. Tiningnan ko si Sofia, ang mayabang na hipag. Pamamahay mo, sigurado ka. Pagkatapos sa isang kakaibang kalmadong boses, ngunit ang mga salita ay bumagsak na parang mga martilyo. Sinabi ko, kawawa ka naman, Sofia, naibenta ko na ang bahay na ito. Ano nabulol si Sofia? Ang ngiti ay nanigas sa kanyang mga labi. Nagsisinungaling ka. Sa anong karapatan mo ibebenta ang bahay ng kuya ko? Ha! Pagkakataong ito siya naman ang tumawa, isang pilit na tawa na para bang narinig niya ang pinakanakakatawang biro sa mundo. Sino ka para pagbantaan ako? Anong kapangyarihan ang meron ka sa kumpanya para malaman mo ako ang marketing director ang kanang kamay ng kuya ko? Ikaw isa ka lang palamunin na asawa. Hindi ko siya pinatapos. Itinaas ko ang aking kamay para putulin siya. Marketing director, ngumiti ako. Well, may isa pa akong masamang balita para sa'yo. Tungkol diyan sa posisyon mo. Pinirmahan ko na rin ang iyong pagkakatanggal kaninang umaga. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Sofia, kundi pati si Javier at Pilar ay natigilan. Tinitingnan nila ako na parang nababaliw, na parang nagdedeliryo. Anong pinagsasasabi mo, sigaw ni Javier? Sa anong autoridad mo tinatanggal sa trabaho ang kapatid ko? Ngumiti ako, isang mahiwagang ngiti. Nagtatanong ka kung anong autoridad? Sige. Kalmado kong kinuha ang telepono mula sa aking bag, hinanap sa aking mga contact at huminto sa pangalang Sergio, assistant. Pinindot ko ang call at inactivate ang speaker. Yes, President. Mayroon po ba kayong instructions para sa akin? Isang boses ng lalaki nasa katanghaliang gulang, lubos na magalang at profesional ang narinig mula sa kabilang linya. President. Nagkatinginan muli ang tatlo na lilito. Isang masamang kutob, isang ganap na pagkalito ang nagsimulang bumalot sa kanilang isipan. Binaliwala ko sila
at nagpatuloy sa pagbibigay ng utos. Ang boses ko ay hindi na boses ng isang may bahay, kundi ng isang pinakamataas na pinuno na may hawak ng kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Sergio, kailangan kong asikasuhin mo ang dalawang bagay kaagad. Una, ang bahay sa Nara Street number 12. Naibenta ko na kay Mr. Sinoong nakaraang linggo. Nasa notaryo na ang kontrata. Pakiusap, tawagan mo ang kanyang abogado at sabihin na ipadala na ang kanyang mga tauhan para simulan ang paglilipat ng pag-aari kaagad. Ano, talagang naibenta mo ang bahay? Sabay-sabay na sigaw ng tatlo na puno ng gulat. Nagsisinungaling ka, hindi mo magagawa yan. At pangalawa, nagpatuloy ako sa boses na kasing lamig ng yelo, binabaliwala ang kanilang mga sigaw. Ipadala mo ang opisyal na resolusyon ng Board of Directors kay Miss Sofia Mercado. Epektibo mula ngayon ang kanyang pagkakatanggal bilang Marketing Director. Mga dahilan, kawalan ng kakayahan at paglabag sa Professional Code of Ethics. At bukas ng umaga gusto ko ng detalyadong ulat sa pinansyal na sitwasyon ng subsidiary na pinamumunuan ng dating CEO Javier Mercado. Ibinaba ko ang tawag at lumingon para tingnan ang kanilang tatlong mukha na maputla na parang bangkay, tulala pa rin sa hindi makapaniwalang pagkabigla. Pumayag ako sa diborsyo. Sabi ko na may nagyayelong ngiti sa aking mga labi. Pero siguro dapat na kayong maghandang umalis sa bahay Keyo at sa kumpanya Keyo, hindi ba? Ang kurtina ay bumagsak na at ang kanilang bangungot ay nagsisimula pa lamang. Kung gusto ninyong malaman kung sino talaga si Isabela, bakit hawak niya ang ganitong kapangyarihan at ano ang magiging kapalaran ng pamilya ng kanyang taksil na asawa matapos ang malupit na hatol na ito, paki-like, share at subscribe sa channel para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na bahagi ng kapanapanabik na kwentong ito. Ang inyong suporta ang aming pinakamalaking motibasyon para patuloy na maghatid ng mga makabuluhang kwento ng buhay. Isang pagbati at hanggang sa muli. Ang malawak na bakuran ng bahay ay nabalot ng nakakasukang katahimikan na binasag lamang ng bulong ng hangin sa mga dahon ng puno. Ang tatlong tao na kanina lang ay puno ng kayabangan, ngayon ay nanatiling hindi gumagalaw na parang mga estatwang bato. Ang kanilang mga mukha ay nagbago mula sa pagkamangha at pagkalito tungo sa sukdulang takot. Ang titulong president at ang mga utos ng pagpapatalsik na binitawan ng may hindi matatawarang autoridad ay naghatid ng isang nakamamatay na dagok na sumira sa kanilang kapalaluan at mga pangarap. Tinitingnan nila ako hindi na nang may paghamak ng nakatataas, kundi nang may nakakabaliw na pagdududa, isang malabong takot sa isang puwersa na hindi nila kayang unawain. Ano ang sinabi mo? Si Javier ang unang nabulol, nanginginig ang boses na wala ang lahat ng kompostura ng isang CEO. Sino ang tinawagan mo, President? Anong komedya ang ginagawa mo, Isabela? Binigkas niya ang tunay kong pangalan, isang pangalan na matagal na niyang hindi nababanggit. Marahil sa kanyang pagkasindak, hindi sinasadyang nabanggit niya ito sa huling pagtatangkang kumapit sa isang bagay na pamilyar sa kaunting kontrol. Komedya na patawa ako ng mapait. Sino ba ang umaarte sa loob ng 7 taon? Ako o kayo? Ginanapan ninyo ng napakahusay ang papel ng isang marangal na pamilya na niloko ninyo, pati ang inyong mga sarili, nakalimutan kung sino ang nagbigay sa inyo ng entablado at ng script. Hindi ko na nais pang makipagtalo. Kinuha ko lang ang aking bag, nilampasan sila at pumasok sa bahay. Mula sa sandaling iyon, ang bahay na ito ay tunay na sa akin. Nagtungo ako sa sofa kung saan minsang tiniis ko ang kanilang mga pangaalipusta at mahinahong umupo. Ikinrus ko ang aking mga binti sumandal at umasta na parang tunay na may-ari naghihintay na asikasuhin ang mga nanghihimasok. Pinagmasdan ko silang tatlo, nakatayo pa rin at tulala sa may pintuan at isang malalim na kalungkutan ang bumalot sa akin. Minsan akong nagmahal, minsan akong naniwala, minsan kong pinangarap ng buong lakas ang isang buong pamilya para lamang harapin ang malupit at masakit na katotohanan ito.
Bumalik sa akin ang mga alaala ng nakaraang mga taon, hindi ang matatamis, kundi ang mga desisyon na nagdala sa akin sa puntong ito. Hindi ako ang mahirap at kimi na babaeng inakala nila. Ako si Isabela Reyes, ang nag-iisang anak at tagapagmana ng isa sa mga pinakamaalamat na business tycoon sa Pilipinas. Ang aking ama, bago mamatay, ay hindi lamang nag-iwan sa akin ng isang napakalaking yaman, kundi pati na rin ng isang isip na sinanay upang makita ang katotohanan sa likod ng mga numero, mga sabwatan at puso ng mga tao. Ngunit ang yaman at talino na iyon ay naging isang pasanin. Mula pagkabata, palagi akong napapaligiran ng mga manliligaw, mga eleganteng at talentadong lalaki. Ngunit sa kanilang mga mata, iisa lang ang aking nababasa kasakiman. Hindi ako ang ninanais nila kundi ang imperyo sa likod ko. Pagod na ako, sawa na sa mundo ng alta sosyedad na puno ng pagkukunwari at pagkalkula. Hinangad ko ang isang bagay na simple, isang pag-ibig na isinilang mula sa pagkakaisa ng dalawang kaluluwa. Isang lalaking mamahalin ako dahil sa kung sino ako, kahit na hindi ako isang higante sa mundo ng negosyo, at doon ako gumawa ng isang desisyon na itinuring ng marami na isang kabaliwan. Nagpasya akong itago ang aking pagkatao. Gumawa ako ng isang bagong karakter, si Ana Santos, isang babae mula sa isang ordinaryong pamilya, nagtapos sa isang disenteng universidad sa ekonomiya, ngunit hindi sa isang elite na paaralan nagtatrabaho bilang isang office clerk sa isang maliit na kumpanya. Gusto kong subukan. Gusto kong makita kung kapag hindi na ako si Isabela Reyes, kapag isa na lang akong ordinaryong babae na may sapat na sahod para mabuhay, mahahanap ko ba ang tunay na pag-ibig? Nakilala ko si Javier sa isang seminar tungkol sa ekonomiya. Siya noon ay isang sales manager sa isang katamtamang laking kumpanya. Siya ay gwapo, mahusay magsalita at nagpapakita ng isang nakakahawang kumpiyansa at ambisyon. Napansin niya ang matatalas na tanong na ginawa ko sa isa sa mga speaker. Gumawa siya ng paraan para magpakilala at nagsimula kaming mag-usap. Hindi niya tinanong kung saan ako nagtatrabaho o kung anong uri ng pamilya ang mayroon ako. Nagsalita lang siya tungkol sa kanyang mga ambisyon, sa kanyang mga pangarap. Sinabi niyang gusto niyang bumuo ng sarili niyang karera, patunayan sa mundo ang kanyang halaga. Sinabi niyang kinasusuklaman niya ang mga taong umaasa sa kanilang mga pamilya. Perpekto niyang ginampanan ang papel ng isang lalaking may sariling paninindigan, masipag at walang material na interes. Naakit ako sa imaheng iyon. Naisip ko na ito na ang lalaking hinahanap ko, isang taong may kaparehong adhikain na hindi matatakot sa isang matalino at malakas na babae. Ang aming pag-ibig ay namulaklak mula sa paghanga at pagkakaintindihan. Minahal ko siya ng tapat at walang pagkalkula. Nagpasya ako na kasama niya, bubuuin namin ang sarili niyang imperyo at ako ang susuporta sa kanya mula sa anino. Ngunit marahil nagkamali ako mula sa simula. Marahil ang pag-ibig na inakala kong tunay ay bahagi lamang ng isang mas malaking dula, isang dula na siya mismo ang nagdirect mula sa unang sandali na makilala niya ako. Alam ba niya kung sino ako mula pa sa simula? Matapos ang ilang panahon ng masidhing pagliligawan, nagpasya akong pakasalan si Javier. Naniniwala ako na siya ang kulang na piraso ang kasama sa buhay na makakasama ko hanggang sa dulo. Hindi ko alam na ang desisyong iyon ang unang hakbang patungo sa isang bitag na inilatag ng may napakatusong paraan. Bago ang kasal, may ginawa ako na sa panahong iyon ay itinuring kong isang pagsubok ng pag-ibig at ganap na tiwala. Gusto kong tulungan si Javier na matupad ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling kumpanya. Sinabi ko sa kanya na mayroon akong kaunting ipon, isang mana mula sa aking mga magulang at gusto kong invest ito sa kanya. Sa simula marangal na tumanggi si Javier. Hindi ko matatanggap ang pera mo. Lalaki ako. Kailangan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Perpekto niyang ginampanan ang kanyang papel bilang isang lalaking may mataas na karangalan. Ngunit ako nabulag sa pag-ibig ay lalo pang humanga at nagnasang tulungan siya. Kinailangan kong mamilit. Sinabi ko sa kanya na hindi ito regalo kundi isang investment sa kanyang talento na nagtitiwala ako sa kanya. Malapit na tayong maging mag-asawa. Ang tagumpay mo ay tagumpay ko rin.
Sa wakas matapos ang ilang pagtanggi nag-aatubili siyang pumayag at ganoon isinilang ang Creativo Dynamics Incorporated. Isang marketing at communications company ang larangan kung saan pinakamalakas si Javier. Wala ako sa anumang papel, hindi ako lumitaw. Ako ay isang tahimik na mamumuhunan, ang lahat ng kapital mula sa mga gastos sa pagpapatayo at pag-upa ng opisina hanggang sa mga sahod sa mga unang buwan ay ako ang nagbigay. Ngunit sa mga dokumento ang nag-iisang tagapagtatag at may-ari ay si Javier Mercado. Ibinigay ko sa kanya ang isang kaharian gamit ang sarili kong mga kamay. Matapos naming ikasal, hindi ako tumigil doon. Nagpa siya akong manatili sa likod ginagampanan ng papel ng isang may bahay upang lubusang masuportahan ang karera ng aking asawa. Ngunit ang suporta ko ay hindi limitado sa mainit na pagkain at mga salita ng pagpapalakas ng loob. Ginamit ko ang aking pinakamalakas na sandata, ang isip ng isang henyo sa pananalapi at isang malawak na network ng mga koneksyon na minana mula sa aking ama. Ako ang naging strategist sa Anino, ang tunay na CEO ng Creativo Dynamics. Bawat diskarte sa negosyo, bawat plano sa marketing ni Javier ay mayroon akong payo at direksyon. Siya ang tagapagpatupad, ang nagpepresenta ng mga ideya sa mga kasosyo, ngunit ako ang nagbabalangkas ng buong landas. Ginamit ko ang aking mga investment fund na nagsilbing panakip mga kumpanya na walang nakakaalam na pag-aari ko upang lumikha ng mga oportunidad para sa kanyang kumpanya. Iminungkahi ko sa malalaking kasosyo sa aking network na bigyan ng prioridad ang mga kontrata sa kumpanya ng aking asawa. Milyon-milyong kontrata, malalaking proyekto, sunod-sunod na bumagsak sa mga kamay ng Creativo Dynamics. Ang kumpanya ni Javier ay mula sa isang maliit na startup ay naging isa sa mga pinaka-prestigiyoso sa industriya sa loob lamang ng ilang taon. Si Javier ay mula sa isang simpleng sales manager ay naging isang bata at talentadong CEO, isang modelo ng tagumpay na hinahangaan ng lahat. Ang kinang ng tagumpay ay ganap na bumulag sa kanya. Nagsimula siyang maniwala na lahat ng kanyang nakamit ay bunga ng kanyang sariling pambihirang talento. Nakalimutan niya kung sino ang lumikha para sa kanya ng mga oportunidad na bumagsak mula sa langit. Nakalimutan niya kung sino ang nagpuyat ng gabi-gabi upang idisenyo ang mga estratehiya na nagdala sa kanya sa tagumpay. Itinuring niya ang aking sakripisyo bilang isang bagay na natural. Ginawa niya akong mula sa isang kasama at partner tungo sa isang malabong anino sa likod niya. Hindi ko agad napansin. Masyado akong masaya. Masyadong ipinagmamalaki ang tagumpay ng aking asawa. Akala ko ang kanyang tagumpay ay aking kaligayahan. Hindi ko alam na ang halimaw ng ambisyon na ako mismo ang nagpakain ay mayroon ng mga pakpak para lumipad at nagsisimula na akong tingnan ng may ibang mga mata ng isang taong gustong angkinin ang lahat. At hindi lang siya, kundi ang buong pamilya niya na tinanggap ko ng buong puso ay nagsimulang maghasa ng kanilang mga kuko, naging isang salot ng mga sakim na parasito na handang sipsipin hanggang sa huling patak ng aking dugo. Nang ang imperyo na lihim kong itinayo para kay Javier ay nagsimulang maging matatag, nagpasya siyang dalhin ang buong pamilya niya mula sa kanilang probinsya patungo sa syudad. Sinabi niya sa akin na gusto niyang suklian ang kanyang mga magulang na karapat-dapat ang kanyang ina at kapatid sa isang mas magandang buhay. Bilang isang mabuting asawa, siyempre, hindi ako tumutol. Sa halip, buong puso ko siyang sinuportahan. Gamit ang sarili kong pera, binilhan ko sila ng isang mamahaling apartment malapit sa aming bahay. Kinumpleto ko ang mga gamit nito, tiniyak na wala silang kulang. Akala ko ito ang tamang gawin para magsama-sama ang pamilya, para makapagtrabaho si Javier ng may kapayapaan ng isip. Ngunit hindi ko akalain na hindi mga mahal sa buhay ang aking tinatanggap, kundi isang salot ng mga parasito sa sarili kong tahanan. Sa simula, sila'y labis na nagpapasalamat. Si Pilar, ang aking biyenan, ay araw-araw na dumarating sa bahay na may dalang mga pasalubong mula sa kanilang probinsya, walang tigil sa pasasalamat. Ay Isabela, salamat sa iyo, nagbago ang buhay ng buong pamilya. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Si Sofia,
Ang aking hipag ay napakalapit din sa akin, laging tinatawag akong hipag ng may tamis. Ngunit ang maskara ng pasasalamat na iyon ay hindi nagtagal. Habang nasasanay sila sa marangyang buhay sa pagkakaroon ng lahat ang kanilang sakim at makasariling kalikasan ay nagsimulang lumabas ng walang pag-aalinlangan. Hindi na nila tinitingnan ang aking mga gawa bilang tulong, kundi bilang isang obligasyon. Ipinapalagay nila na ang aking yaman ay kanila rin. Nagsimulang humiling si Pilar ng mga absurdong bagay. Isabela, ang ganda niyang designer bag mo. Bilhan mo rin ako ng ganyan. Tutal ako ang biyanan ng CEO. Kailangan kong magmukhang presentable. Maganda yung pearl necklace mo pero hindi bagay sa kulay ko. Bilhan mo ako ng may diamante. Si Sofia ay mas malala pa. Tinatrato niya ako na parang isang walking ATM. Ipagpahiram ng credit card mo, mag-shopping kami ng mga kaibigan ko. Isabela, hindi mo ba gagamitin ang kotse mo ngayon? Pahiram, susunduin ko ang boyfriend ko. Masyadong luma ang sasakyan ko. Nakakahiya. Humihingi sila ng may nakakagulat na naturalidad na parabang karapatan nila. Kung tatanggi ako, agad silang magagalit, ipapahiwatig. Nakuripot ako na mayaman nga ako pero walang class at minamaliit ang pamilya ng aking asawa. Ngunit ang pag-uubos sa aking pera ay hindi ang pinakamasama. Ang pinakamasakit sa akin ay ang psikolohikal na pag-atake. Nang maging matatag na ang posisyon ni Javier, nagsimula nilang maramdaman na ako isang may bahay ay isang hindi angkop na nota, isang mantsa sa kanilang prestihiyosong pamilya. Nagsimula silang lantaran akong hamakin at subukang pabagsakin. Isabela, sabi ni Pilar sa isang family dinner, dapat kang mag-enroll sa mga klase ng protocol o ballroom dancing. Kung palagi ka lang nasa bahay, sasabihin ng mga tao na nag-asawa ang anak ko ng isang probinsyana na hindi marunong makisalamuha. Tama ka, ipagdagdag ni Sofia. Lahat ng kaibigan ko tinatanong kung bakit simple lang manamit ang asawa ng CEO ng Creativo Dynamics. Kailangan mong alagaan ang sarili mo, matutong manamit at mag-makeup para maging karapat-dapat sa kuya ko. At si Javier, ang asawang labis kong minahal, ay walang sinabing kahit isang salita para ipagtanggol ako. Ang kanyang katahimikan ay isang pagsang-ayon. Sumali pa nga siya sa kanila. Mahal, may punto ang nanay at kapatid ko. Dapat kang magbago ng kaunti. Gusto ko rin namang ipagmalaki ang asawa ko kapag lumalabas kami. Nakalimutan na niya kung sino ang nagbigay sa kanya ng estado na iyon. Nakalimutan niyang kung wala ako, isa pa rin siyang simpleng sales manager. Magkakasama nilang ginawa akong isang estranghero, isang nanghihimasok sa mundong ako mismo ang lumikha. Nasisiyahan sila sa aking pera habang tinatapakan ang aking pagkatao. Sila ay isang salot ng mga parasito na hindi lang sumisipsip ng dugo, kundi nag-iiniksyon din ng lason sa host na nagpapakain sa kanila. Labis akong nagdusa, labis akong nadismaya. May mga pagkakataon na gusto kong ibunyag ang lahat, itaboy silang lahat sa buhay ko, ngunit hindi ko magawa. Ang pagmamahal kay Javier, kahit na sugatan, ay naroon pa rin, at mayroon pa rin akong kaunting pag-asa. Ang pag-asa na balang araw matatanto niya ang kanyang pagkakamali kung sino ang tunay na nagmamahal at nagsasakripisyo para sa kanya. Hindi ko alam na ang pag-asa ko ay isang ilusyon, dahil habang sinusubukan kong iligtas ang isang bulok na pagsasama siya sa ibang lugar, ay nagtatayo na ng isang bagong pugad. Habang mag-isa kong hinaharap ang salot na iyon ng mga parasito, sa sarili kong bahay si Javier, ang asawang sinusubukan ko pa ring kapitan, ay abala sa pagtatayo ng isa pang paraiso, isang paraiso na itinayo sa aking pera at kanyang mga kasinungalingan. Ang huling patak na nagpaapaw sa baso, ang pangyayaring sumira sa aking mga huling ilusyon tungkol sa lalaking iyon, ay dumating isang hapong malakas ang ulan, anibersaryo ng pagkamatay ng aking ama. Tulad ng bawat taon, nagmamaneho ako mag-isa patungo sa aming dating bahay sa probinsya, kung saan matatagpuan ang aming family mausoleum para magdala ng mga bulaklak para sa aking mga magulang. Sinabihan ko si Javier isang linggo, bago pa man, at nangako siyang aayusin ang kanyang schedule para samahan ako.
Ngunit sa huling sandali, tumawag siya at sinabing mayroon siyang isang kagyat na meeting kasama ang mga dayuhang kasosyo na hindi nabing mayroon siyang isang kagyat na meeting kasama ang mga dayuhang kasosyo na hindi niya maaaring kanselahin. Ang kanyang boses sa telepono ay puno ng panghihinayang at paghingi ng paumanhin. Kahit medyo malungkot naniwala ako sa kanya. Nagmaneho akong mag-isa sa ilalim ng ulan. Ngunit marahil itinadhana ng kapalaran na makita ko ang kanyang tunay na mukha. Pabalik ng bahay habang naghihintay sa isang traffic light sa isang malaking intersection, nasaksihan ko ang isang hindi malilimutang eksena. Ang puting Audi Q7 ni Javier ay nakaparada sa kabilang kalsada sa harap mismo ng isang eksklusibong butik ng mga damit pambata. At ang lumabas sa sasakyan ay hindi lang siya. Maingat niyang binuksan ang pinto at pinayungan ng isang batang babae. Nakasuot ito ng maluwag na maternity dress, ngunit hindi maitago ang medyo malaki ng tiyan. Inakbayan niya ito sa baywang ng may paglalambing at sabay silang pumasok sa tindahan. Ang mundo ko ay gumuho sa intersection na iyon. Ang ingay ng mga busina sa paligid ko ay tila naglaho. Umugong ang aking mga tainga. Napuno ng luha ang aking mga mata. Urgent meeting. Foreign partners, lahat ay walang kahihiyang kasinungalingan. Wala siya sa isang meeting, namimili siya ng mga gamit para sa kanyang hindi pa na ipapanganak na anak kasama ang ibang babae. Hindi ko alam kung gaano katagal akong natigilan doon nang ang paulit-ulit na busina mula sa likuran ang gumising sa akin. Doon lang ako nakakilos. Nanginginig ang aking mga kamay. Naramdaman ko ang isang nagyayelong lamig. Hindi ako umuwi. Nag-U-turn ako at sinundan siya. Kailangan kong malaman kung sino ang babaeng iyon. Kailangan kong malaman kung gaano kalalim ang kanyang panloloko. Ipinarko ang sasakyan sa isang tagong sulok at tahimik na nagmasid. Pagkalipas ng isang oras, lumabas sila na puno ng mga shopping bag. Mukha silang isang masayang mag-asawa na malapit nang salubungin ang kanilang unang anak. Siya ang nagmaneho at sinundan ko siyang muli. Ang sasakyan ay hindi patungo sa opisina o sa aming bahay. Nagtungo ito sa isang luxury apartment complex sa BGC. Ipinark niya ang sasakyan at pareho silang pumasok sa isang eleganteng gusali. Hindi ko na sila sinundan. Nanatili ako sa kotse, nakatingin sa mga bintanang may ilaw, wasak ang puso. Mayroon siyang ibang bahay, ibang pamilya, at ako ang kanyang legal na asawa ay naging isang tanga na walang alam. Noong gabing iyon hindi ako umuwi. Nag-book ako ng isang silid sa hotel at naupo mag-isa sa dilim, sinusubukang buuin muli ang mga piraso ng aking buhay. Umiyak ako. Umiyak ako dahil sa aking katangahan, sa aking nasayang na pag-ibig, sa 10 taon ng aking kabataan na walang awang tinapakan. Kinabukasan, hindi na ako umiiyak. Ang sakit ay napalitan na ng isang nagyayelong poot. Tinawagan ko ang aking assistant si Sergio. Sergio, imbestigahan mo ang isang babae at isang address. Ibinigay ko ang plaka ng sasakyan niya at ang address ng apartment. Sa loob ng ilang oras, nakuha ko na ang mga resulta. Ang babae ay nagngangalang Elena. Siya ang personal secretary na kinuha ni Javier. Mahigit 1 taon na ang nakalipas. Isang bata, maganda at ambisyosang babae. Ang apartment sa BGC ay inupahan ni Javier para sa kanya at ang sanggol na dinadala niya ayon sa pagyayabang niya sa kanyang mga kaibigan ay anak ng CEO. Lahat ay malinaw na. Hindi lang siya nangaliwa kundi magkakaanak pa sila. Tinraidor niya ako sa paraang hindi mapapatawad. Ang aking pag-ibig, sakripisyo at pasensya ay naging isang malagim na biro. Naintindihan ko na oras na para tapusin ang komedya ng pagpapakumbaba. Wala na akong dahilan para kumapit pa sa isang patay na pagsasama. Ngunit hindi ako aalis ng basta-basta. Hindi ko hahayaan na siya at ang kanyang pamilya ay magdiwang at maging masaya sa kapinsalaan ng aking pagdurusa. Kung ito ang impyerno, sabay-sabay kaming lulubog. Isang bagong plano ng paghihiganti, mas malupit at tiyak ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Ang katotohanan tungkol sa anak ni Javier, ang huling saksak na pumutol sa anumang natitirang sentimental na ugnayan, anumang mahinang pag-asa na mayroon ako. Hindi ko na naramdaman ang sakit ng isang asawang
pinagtaksilan, kundi ang malamig na puot ng isang kalaban sa isang laro ng chess. Isang taong dinaya at determinadong baligtarin ang buong tabla sa anumang paraan. Hindi na ako lumalaban mag-isa. Lumapit ako sa aking matalik na kaibigan, ang tanging mapagkakatiwalaan kong kakampi sa sandaling iyon, ang aking personal na abogado, si Attorney Arturo Robles, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagtrabaho para sa aking ama mula pa noong simula at mas nakakakilala sa mga pasikot-sikot ng imperyo sa pananalapi na aking itinatago. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang aking nakatagong pagkatao, ang peking pagsasama, ang mga ebidensya ng pangangaliwa at ang mga pakana ng pamilya ni Javier. Si Attorney Arturo, matapos makinig ng tahimik, ay hindi nagulat. Bumuntong hininga lang siya nang may pagod. Sinabihan na kita mula pa sa simula, Isabela. Ang puso ng tao ang pinakamahirap hulaan. Pero sige, sa puntong ito walang silbi ang pagsisisi. Ngayon kailangan nating kumilos. Ano ang gagawin natin? Tanong ko, kalmado na ang boses. Gusto nila ang yaman mo. Gusto kanilang iwan sa kalye nang walang dalang ngumiti si Attorney Arturo nang may katusuhan. Ibibigay natin sa kanila ang gusto nila pero sa ating paraan. At ganoon namin binalangkas ang isang plano ng kontra-atake, isang legal na bitag na may katangi-tanging pagiging sopistikado. Ang plano ay tinawag na ang perpektong pagsuko at binubuo ng dalawang hakbang na nakatutok sa dalawang pinakamalaking ari-arian na inaasam ng pamilya ni Javier, ang bahay at ang kumpanyang Creativo Dynamics. Ang unang bitag ay nakatutok sa bahay. Sinuri ni Attorney Arturo, kahit ikaw ang nagbayad ng lahat ang lupa at ang pagpapatayo legal na nakapangalan sa inyong dalawa ang ari-arian, kung magdidiborsyo kayo, kailangan mo siyang bigyan ng kalahati. Hindi natin iyon maaaring payagan. Ang plano ay kumbinsihin si Javier na ilipat ang pagmamay-ari sa isang bagong legal na entity, isang family holding corporation, isang komplikadong instrumento sa pananalapi na alam kong hindi maiintindihan ng isang taong may limitadong kaalaman tulad ni Javier. Bumalik ako sa bahay at muling umarte. Kinausap ko si Javier na may malalim na pag-aalala. Mahal, naririnig ko kamakailan na masama ang takbo ng ekonomiya. Maraming kumpanya ang nalulugi at ang mga direktor ay nananagot gamit ang kanilang personal na yaman. Nag-aalala ako, lumalaki ang kumpanya mo pero pati na rin ang mga panganib. Kung may mangyaring masama, baka madamay ang bahay natin ang bunga ng ating pagsisikap. Ang aking mga salita na lohikal at tumatama sa takot ng isang taong hindi laging malinis maglaro sa negosyo ay nagpabagabag sa kanya. At ano ang magagawa natin? May ideya ako, sabi ko. Iminungkahi sa akin ng isang kaibigang abogado na gumawa tayo ng isang family corporation. Ililipat natin ang pagmamay-ari ng bahay sa korporasyong iyon na magiging isang hiwalay na legal na entity at protektado ng batas. Sa ganoong paraan, anuman ang mangyari sa kumpanya, walang makakagalaw sa ating bahay. Ligtas ito para sa ating magiging mga anak. Lubusan siyang nakumbinsi sa ideya na protektahan ang kanyang yaman. Hindi niya alam na sa mga papeles ng korporasyong iyon na isinulat ni Attorney Arturo, mayroong isang nakatago at tiyak na sugnay. Ang nag-iisang administrator na may ganap na kapangyarihan sa lahat ng ari-arian ng korporasyon ay ang tagapagtatag nito, si Isabela Reyes. Masaya niyang pinirmahan ang lahat ng papeles, ibinigay sa akin ang kabuuang kontrol sa kanyang pinakamahalagang ari-arian nang hindi niya nalalaman. Ang pangalawang bitag ay nakatutok sa Creativo Dynamics, ang pangwakas na dagok. Sinabi ko kay Javier, nakikita kitang laging pagod, walang oras para sa pamilya. Paano kung ilipat mo sa pangalan ko ang lahat ng shares ng kumpanya? Ako na ang bahala sa legal at papeles para makapag-focus ka sa pamamahala. Total sa ating dalawa naman ang kumpanya. Sa pagkakataong ito nag-alinlangan siya. Ang kumpanya ay kanyang nilikha, ang kanyang simbolo ng kapangyarihan. Ngunit binigyan ko siya ng isang hindi matatanggihang dahilan. Tingnan mo, isa akong financial investor. Kung nasa pangalan ko ang kumpanya, dahil sa aking reputasyon,
mas madaling makakuha ng kapital at makipagtrabaho sa malalaking kasosyo. At idinagdag ko ng may maunawaing boses. Bukod pa riyan, gusto kong ibahagi ang pasanin sa iyo. Ayokong maging asawa lang na nasa likuran mo. Muling nanaig ang kasakiman at kayabangan. Naisip niya na kagiging CEO ang may hawak ng tunay na kapangyarihan. Hindi siya nag-atubiling pirmahan ang paglilipat ng lahat ng shares. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, opisyal na siyang naging isang empleyado ng sarili niyang asawa. Ang parehong bitag ay perpektong nailatag. Hawak ko sa aking mga kamay ang lahat ng kanyang yaman mula sa bahay hanggang sa kanyang karera. Sa legal na paraan, isa siyang lalaking walang-wala. Ngunit hindi niya iyon alam. Patuloy siyang nagpapakasaya, nangangarap ng kanyang bagong buhay kasama ang kanyang kerida. Binibilang niya ang mga araw para paalisin ako sa bahay. Hindi niya alam na siya ang malapit ng umalis. Nang hawak ko na ang lahat ng legal na tanikala para gapusin si Javier, alam kong oras na para dalhin ang aking dula sa huling yugto. Ngunit hindi ako ang gagawa ng unang hakbang. Hahayaan ko siya sa kanyang kayabangan at kamangmangan na gibain ng entablado gamit ang sarili niyang mga kamay. Nagsimula akong baguhin ang aking ugali. Hindi na ako naging masunurin at pasensyosang asawa. Nagsimula akong magpakita ng selos, pagiging kontrolado. Palagi ko siyang tinatawagan para alamin kung nasaan siya, ano ang ginagawa niya. Nagrereklamo ako na huli na siyang umuuwi. Ipinapakita ko ang aking pagkainis kapag binabanggit niya ang kanyang sekretarya si Elena. Ginampanan ko ang papel ng isang asawang nasa bingit ng kabaliwan, isang selosa at pagod na babae. Ang aking ugali ang naging perpektong dahilan na hinahanap ni Javier. Hindi na niya kailangang mag-imbento ng mga dahilan para makipag-away. Ako na mismo ang nagbibigay sa kanya. Naging mas madalas ang aming mga pag-aaway sa bahay. Ang aking biyenan at hipag siyempre ay laging nasa panig niya. Kontrolin mo ang asawa mo, anak, sigaw ni Pilar. Araw-araw lalo siyang nagiging hindi matiis. Bukod sa palamunin na hindi pa alam ang kanyang lugar. Tama ka kuya, dagdag ni Sofia. Parang halimaw na ang hipag. Kung hindi mo siya ilalagay sa kanyang lugar, siya na ang magmamando. Magkakasama silang lumikha ng isang presyon na nagkulong sa akin sa papel ng isang terrible at hindi na maililigtas na asawa. At dumating ang araw na labis kong hinintay. Inihagis ni Javier sa mesa ang isang divorce petition na pirmado na. Wala nang bakas ng peking pagsisisi, tanging isang malupit na determinasyon. Hindi na kita matiis, Isabela. Mag-divorce na tayo, sabi niya sa isang nagyayelong boses. Sawang-sawa na ako sa selos at pagkontrol mo. Isang impyerno ang pagsasamang ito. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagmakaawa tulad ng inaasahan niya. Nanatili akong nakaupo, hinahayaan ng mga luha na dumaloy sa aking mga pisngi. Ginampanan ko ang papel ng isang babaeng nabigla, labis na nasaktan, ngunit sa huli ay tinatanggap ang katotohanan. Sigurado ka na ba, tanong ko sa nanginginig na boses? Sigurado, sagot niya nang walang pag-aalinlangan at dumako sa pangunahing paksa tungkol sa mga ari-arian. Alam mo na ako lang mag-isa ang nagtayo ng kumpanya. Itong bahay, mga sasakyan, lahat ay pag-aari ng kumpanya. Nabuhay ka na parang reyna dito sa loob ng maraming taon. Sapat na iyon, hindi kita pababayaan. Bibigyan kita ng kaunting pera bilang kabayaran sa iyong kabataan. Pupunta tayo sa korte at aayusin natin ang lahat ng mabilis. Hindi ako nakipagtalo. Tumango ako sa pagkamangha ng buong pamilya niya. Hindi sila makapaniwala na papayag akong umalis ng walang dala ng ganoon kadali. Naghanda sila para sa isang mahabang legal na labanan. Ang aking pagsuko ay lalo pang nagpalaki sa kanilang kayabangan. Lalo silang nakumbinsi na isa akong tanga at ignorante sa batas. Sa araw ng paglilitis, perpekto kong ginampanan ang aking huling papel. Nakasuot ako ng simpleng damit, mukhang pagod na mumugto ang mga mata sa kaiiyak. Naupo ako sa upuan ng akusado na nanginginig, mukhang kaawa-awa. Sa kabilang panig, si Javier, Sofia at Pilar ay nakabihis ng kanilang pinakamagagarang damit. May mga mukha na hindi maitago ang kanilang tagumpay. Wala sila sa isang divorce hearing kundi sa isang seremonya ng koronasyon.
Sa korte mahusay na ipinresenta ng abogado ni Javier ang kanyang mga argumento. Nagpakita siya ng mga ebidensya na ang Creativo Dynamics ay isang eksklusibong pag-aari ni Javier itinatag bago pa man ang kasal. Pinatunayan niya na ang bahay at mga sasakyan ay pag-aari ng kumpanya. Ikinatwiran niya na sa panahon ng aming pagsasama, isa lang akong may bahay na walang makabuluhang kontribusyon sa aming pinagsamang yaman, kaya hindi ako karapat-dapat sa anumang bagay. Hindi ako tumutol. Si attorney Arturo na umaakto bilang aking abogado ay nagpresenta ng mahihinang argumento at mabilis na sumuko. Umiyak ako. Nagmakaawa ako sa judge para sa kaunting habag, kaunting pera para makapagsimulang muli. Ngunit siyempre sa harap ng hindi matututulang ebidensya ng kabilang panig, walang saysay ang aking mga pakiusap. Nagtapos ang paglilitis sa isang hatol na napakaganda para kay Javier. Nakuha niya ang lahat. Ako ay umalis nang walang dala. Sa sandaling pumalo ang martilyo ng judge, nakita ko ang nagwawaging ngiti sa mga labi ni Javier, ni Sofia at ni Pilar. Tiningnan nila ako nang may pagmamataas na parabang nakatingin sa isang kaawa-awang talunan. Hindi nila alam na ang mismong hatol na iyon, ang mismong kayabangan na iyon ang huli at pinakaperpektong bitag na inihanda ko at pumasok sila rito nang walang anumang hinala. Ang pagpalo ng martilyo ng judge ay umalingaw-ngaw pa rin sa aking isipan. Isang tuyong tunog, ngunit para sa pamilya ni Javier, ito'y kasing tamis ng isang symphony ng tagumpay. Lumabas sila ng korte na mayabang na parang mga haring katatapos lang sumakop ng isang kaharian. Si Pilar at Sofia ay nasa magkabilang gilid ni Javier, tumatawa at masayang nag-uusap. Hindi man lang nila ako sinulyapan ng asawa at dating hipag na naglalakad mag-isa sa likuran. Masyado silang abala sa pagpaplano ng selebrasyon para sa gabing iyon pinag-uusapan kung paano nila aayusin muli ang bahay at nangangarap ng maningning na hinaharap na naghihintay sa kanila kapag opisyal nang dinala ni Javier ang kanyang kirida sa bahay. Lubusan silang nalunod sa ilusyon ng isang ganap na tagumpay. Hindi nila alam na sa sandaling tumawid sila sa mga pintuan ng korte, isang legal at pinansyal na bagyo ang sumiklab, isang bagyo na wawasak sa lahat ng kanilang kagalakan at mga pangarap. Ang aking pag-arte sa korte ay tapos na at ang sa kanila, ang kanilang pagbagsak ay nagsisimula pa lamang. Pagbalik sa bahay, wala akong ginawa. Mahinahon akong umupo, nagtimpla ng isang tasa ng tsaa at naghintay. Alam kong hindi ako maghihintay ng matagal. At ganoon nga, mga 1 oras ang lumipas bago pa man maubos ang aking tsaa. Isang matinis na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa kwarto ni Sofia sa ikalawang palapag. Ano to? Lumabas si Sofia na tumatakbo mula sa kanyang silid. Maputla na parang papel ang mukha. Hawak ang kanyang telepono nang nanginginig ang mga kamay. Bumaba siya ng hagdan na natitisod sa sobrang taranta. Mama Javier, may nangyari. Nasa sala si Pilar at Javier, masayang nanonood ng isang fashion show. Nagulat sila sa sigaw ni Sofia. Anong nangyayari? Para kang nakakita ng multo, reklamo ni Pilar. Yung email ko nabulol si Sofia, hindi makapagsalita ng maayos. Inabot niya ang telepono sa kanyang kapatid. Kumunot ang noo ni Javier, kinuha ang telepono at nagbago rin ang kulay ng kanyang mukha. Sa screen, isang opisyal na email mula sa Human Resources Department ng parent company, isang conglomerate na kilala lang nila bilang pangunahing partner ng Creativo Dynamics. Ang subject na nakasulat sa matingkad na pula ay nagsasabing urgent termination decision. Ang nilalaman ay maikli at nagyeyelo. Batay sa mga resulta ng isang internal investigation, nagpasya ang Board of Directors na putulin ang kontrata sa pagtatrabaho ni Miss Sofia Mercado, Marketing Director, epektibo kaagad. Mga dahilan, kawalan ng kakayahan, hindi pagtupad sa mga kinakailangan ng posisyon at malubhang paglabag sa Code of Conduct ng kumpanya na nakakaapekto sa reputasyon ng grupo. Tinatanggal, napanganga si Pilar. Bakit? Anong ginawang mali ni Sofia? Javier, ikaw ang CEO. Kailangan mong may sabihin. Si Javier ay nalilito at galit din.
Wala siyang maintindihan paano makakagawa ng desisyon ang parent company na tanggalin ng isang mataas na opisyal ng isang subsidiary ng biglaan at hindi man lang siya kinonsulta. Tatawag ako at lilinawin ko ito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng vice president ng grupo na dati niyang tinatawag na kapatid. Matagal na nagring ang telepono ngunit walang sumagot. Tinawagan niya ang HR director ngunit para lang sabihin sa isang malamig at malayong boses, Mr. Mercado, ito ay direktang desisyon mula sa President. Kami ay nagpapatupad lamang para sa anumang katanungan mangyaring magpadala ng email sa opisina ng Board of Directors. Ang President, ang misteryosong President na walang sino man sa subsidiary ang nakakita. Bakit siya gagawa ng ganoong desisyon? Habang ang pamilya ay nalulunod sa kanilang unang atake ng pagkataranta, isa pang bangungot ang kumatok sa kanilang pinto. Tumunog ang doorbell. Binuksan ito ng kasambahay at ang pumasok ay hindi isang ordinaryong bisita. Isang lalaking nakaitim na suit na sinusundan ng dalawa pang mukhang propesyonal. Magandang hapon, sabi ng lalaki sa isang magalang ngunit walang emosyong boses. Ako si Attorney Arturo Robles, kinatawan ng bagong may-ari ng bahay na ito. Narito ako para ipaalam sa inyo na ayon sa notarized deed of sale, mayroon kayong 24 oras para kunin ang inyong mga personal na gamit at isuko ang ari-arian sa aking kliyente. Ano ibenta ang bahay? Sabay-sabay na sigaw ng tatlo sa sobrang gulat. Sino ang nagbenta ng bahay? Amin ang bahay na ito, sigaw ni Pilar. Inilagay lang ni Attorney Robles ang isang folder sa mesa. Pakiusap, tingnan ninyo. Ito ay kopya ng deed of sale na may pirma ng nagbenta Signan, Isabela Reyes at ng aking kliyente ang bumili. Kumpleto na ang lahat ng legal na proseso. Sinunggaban ni Javier ang folder at binuksan ito nang nanginginig ang mga kamay. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, ang aking pangalan, ang aking pirma at ang selyo ng Family Corporation na siya mismo ang pumirma. Naloko siya. Ibinenta niya ang sarili niyang bahay nang hindi niya nalalaman. Isabela, hayop ka. Sigaw niya lumingon para hanapin ako. Ngunit wala na ako roon. Tahimik akong umakyat sa ikalawang palapag. Mula sa balkonahe, pinapanood ko ang magulong eksena sa ibaba at napangiti. Ang pagkataranta sa bahay ay umabot na sa sukdulan. Ang balita ng pagpapatalsik at pagpapaalis na dumating nang sabay ay bumagsak na parang 2 timba ng nagyayelong tubig sa kayabangan at pantasya ng pamilya ni Javier. Lubusan na nilang nawala ang kanilang kompostura. Imposible, mali ito. Patuloy na sigaw ni Pilar, itinuturo si Attorney Robles. Mga manloloko kayo, nakipagsabuatan kayo sa haliparot na si Isabela para nakawin ang bahay namin. Ididemanda ko kayo na natiling hindi natitinag ang abogado. Sanay na siya sa mga ganoong reaksyon. Ginang kung mayroon kayong reklamo, maaari kayong dumulog sa korte. Ngayon pakiusap, makipagtulungan kayo. Kung sa loob ng 24 oras ay hindi pa kayo nakalis, mapipilitan kaming humingi ng tulong sa mga autoridad. Si Javier matapos ang unang pagkabigla ay nakabawi ng kaunting pagiging kalkulado. Alam niyang walang silbi ang pagsigaw. Kailangan niyang hanapin ang may pananagutan sa lahat ng ito. Nagsimula siyang tumawag ng walang tigil, sunod-sunod na numero. Tinawagan niya ang mga miyembro ng Board of Directors na kanyang sinuhulan ng mga hapunan at malalaking sobre, ngunit tanging mga walang katapusang ringtone o malamig at mailap na sagot ang nakuha niya. Pasensya na nasa meeting ako. Wala akong alam sa bagay na iyan. Walang gustong masangkot sa kanya. Siya ay naging isang lumulubog na barko at ang matatalinong daga ang unang tumatalon. Bakit? Bakit bulong niya sa sarili sabay sa bunot sa buhok? Hindi niya maintindihan. Nasa ilalim ng kanyang kontrol ang lahat. Talunan ako sa korte. Sino ang may kapangyarihan na baligtarin ang lahat sa loob lamang ng isang hapon? Sino ang makapagpapayuko sa buong Board of Directors? Sino ang makakabili ng bahay ng ganoon kabilis at katahimik? Tumingin siya sa balkonahe ng ikalawang palapag kung saan ako nakatayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at isang malabong takot. Nagsisimula na niyang matanto na ang kanyang asawang probinsyana ay hindi kasing simple
ng kanyang inaakala. Sa mismong sandaling iyon ng sukdulang tensyon, isang itim na Rolls-Royce Phantom na may karangyaan na parang galing sa ibang mundo ang dahan-dahang pumasok sa gate at huminto sa harap ng pangunahing entrada. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng Savile Row suit at may salaming pang-araw. Sinusundan siya ng dalawang matatangkad at matipunong bodyguard. Siya si Mr. C, ang bagong may-ari ng bahay at isa sa mga pinakamalapit na kasosyo ng aking ama. Nilampasan niya ang pamilya ni Javier na para bang hindi sila nag-exist. Tumingala siya sa akin sa balkonahe, ngumiti at bahagyang tumango. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang abogado. Arturo, kumusta ang proseso? Wala akong masyadong oras. Gusto kong makuha ang bahay ngayon din para makapagsimula na ang mga arkitekto ko na i-renovate itong kulungan ng baboy na ito. Ang kanyang mga salita kahit mahinahon ay parang isang sampal sa mukha ng pamilya ni Javier. Kulungan ng baboy, ganoon niya tinawag ang bahay na labis nilang ipinagmamalaki. Mr. Si ayaw umalis ng mga dating may-ari, sagot ng abogado. Kumunot ang noo ni Mr. Si naiinis. Ganun ba? Hayaan mong ang security na ang umasikaso. Paalisin sila. Itapon ang mga gamit nila sa kalye. Magpapadala na lang ako ng maglilinis. Ang utos ay walang paligoy. Kumilos ang security ng subdivision at ang mga bodyguard ni Mr. Sai. Mga Ginoo, pakiusap, lumabas na kayo. Kung ayaw ninyong gumamit kami ng puwersa. Walang hiya kayo, sigaw ni Pilar. Sinusubukang sugurin sila, ngunit pinigilan siya ng isang babaeng security guard. Walang nagawa si Javier at Sofia. Ineskortan sila palabas ng bahay sa pinaka-nakakahiyang paraan. Ang kanilang mga gamit mula sa mga damit na may tatak hanggang sa mga flat-screen TV ay isinilid sa mga itim na basurahan ng mga bagong empleyado ni Mr. Sai at walang awang inihagis sa kalye. Isang tunay na tambakan ng basura. Naiwan silang tatlo sa bangketa, wasak pinapanood kung paano sinasakop ang kanilang bahay, kung paano tinatrato na parang basura ang kanilang mga ari-arian. Tinikman nila ang gamot na gusto nilang ipatikim sa akin. Ngunit hindi pa tapos ang bangungot. Sa sandaling iyon dumating ang aking assistant si Sergio. Hindi siya nag-iisa. Dumating siya para isakatuparan ang natitirang bahagi ng hatol. Ang kanyang pagdating, suot ang kanyang walang kulubot na itim na suit at walang emosyong mukha ay ang hudyat na nagpapatuloy ang dula. Bumaba siya mula sa isang itim na Audi ng grupo, binaliwala ang gulo sa kalye at dumiretso sa akin na nakababa na mula sa balkonahe at yumuko ng may paggalang. President, na isakatuparan na po ang lahat ayon sa inyong mga utos. Ang salitang President ay muling umalingaw-ngaw, ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang pagdududa, kundi bilang isang huling kumpirmasyon. Ang pagpalo ng martilyo na sumira sa huling pag-asa ng pamilya ni Javier. Narinig nila ang lahat. Ang kanilang mga mukha ay nagbago mula sa pagkamangha tungo sa sukdulang takot, sa isang huli at masakit na pagkaunawa. Sa wakas na intindihan nila, ang asawang probinsyana na kanilang tinapakan ay ang misteryosong president, ang taong may ganap na kapangyarihan sa kumpanya at sa kanilang mga karera. Ang 7 taon ng pagsasama, ang mabilis na pag-angat ni Javier, ang marangyang buhay ng buong pamilya. Lahat ay isang regalo, isang biyaya mula sa taong labis nilang hinamak. At ngayon na tinraidor nila ang kabutihang iyon, ang regalo ay walang awang binawi sa kanila. President, nanginginig na lumapit sa akin si Javier, basag ang boses. Tiningnan niya ako, wala ng kayabangan o puot, tanging pakiusap at isang matinding takot. Isabela, ikaw ba? Oo, pinutol ko siya sa isang nagyayelong boses. Ako si Isabela Reyes, ang majority shareholder at tagapagtatag sa anino ng investment fund na nagpondo sa iyong kumpanya. Para maintindihan mo, ako ang amo mo ng nanay mo at ng kapatid mo. Ang katotohanan, hubad at brutal, ay nagpaluhod sa kanya sa aking paanan ng walang anumang dignidad. Isabela, nagmamakaawa ako sa iyo. Alam kong nagkamali ako. Isa akong miserable. Isang walang kwenta. Patawarin mo ako at ang pamilya ko. Ngayon lang, gagawin ko ang lahat. Iiwanan ko siya. Magsisimula tayo ulit. Kumapit siya sa aking palda, umiiyak. Tumakbo si Pilar at Sofia
para lumuhod sa tabi niya. Isabela, manugang, patawarin mo ako. Isa akong matandang tanga, hipag-sorry. Isa akong isip bata, patawarin mo ako. Ang kanilang kaawa-awang pag-arte ay hindi na makapagpabago sa aking putang iyan noong hinahamak ninyo ako, noong pinapaalis ninyo ako sa bahay, noong nagsasabuatan kayo para nakawan ako. Huli na ang lahat. Dahan-dahan kong inalis ang aking binti. Sergio, lumingon ako sa aking assistant. Ikaw na ang bahala sa iba. Tumango si Sergio at sumenyas sa security. Lumapit sila at itinaas ang tatlo. Mga Ginoo, sabi ni Sergio, profesional ngunit walang awa. Ayon sa utos na bawiin ang mga ari-arian ng kumpanya, kailangan ninyong isuko ang lahat ng pag-aari ng kumpanya kasama na ang sasakyang ginagamit ni Mr. Mercado at lahat ng corporate credit card, telepono at computer. Ang huling pag-agaw ay naganap sa gitna ng kalye. Kinuha nila ang mamahaling wallet ni Javier na puno ng mga platinum card. Inutusan siyang hubarin ng kanyang Rolex na relo, ang Hermes bag ni Pilar, ang Vertu phone ni Sofia. Lahat ng simbolo ng yaman na labis nilang ipinagmayabang ay kinumpiska. Hinubaran sila hindi lang ng kanilang mga ari-arian kundi pati na rin ang kanilang karangalan. Sa huli, ang natira na lang sa kanila ay ang damit na suot nila at kaunting cash. Mukha silang mga tunay na pulubi. Ngayon pakiusap, lisanin na ninyo ang lugar na ito, sabi ni Sergio. Bilang huling hatol, hindi na sila nangahas na magsalita pa. Umalis silang nakayuko, tinutulungan ang isa't isa sa kanilang paghihirap. Saan sila nagpunta? Hindi ko alam at wala akong pakialam. Ang kanilang buhay mula sa sandaling iyon ay wala nang kinalaman sa akin. Pinanood ko silang maglakad palayo ang kanilang mga baluktot na anyo. Nang walang nararamdamang kasiyahan, tanging isang malalim na pagod at isang malawak na kawalan. Isang labanan ang natapos, isang dula ang nagsara ng kurtina, ngunit ang mga sugat na iniwan nito ay magtatagal bago maghilom. Matapos ang nakakahiyang pagpapatalsik mula sa bahay, ang bangungot ng pamilya ni Javier ay nagsisimula pa lamang. Ang pag-agaw sa kanilang mga ari-arian at posisyon ay unang hakbang lamang, isang parusang material at sa karangalan. Ngunit ang pinsalang idinulot nila sa kumpanya, ang mga ilegalidad na ginawa nila sa loob ng maraming taon, ay hindi maaaring manatiling walang parusa. Hindi na ito isang personal na paghihiganti. Ito ay isang usapin ng hustisya. Hindi ko lang gusto na matikman nila ang pagkawala. Gusto kong harapin nila ang walang awang paghatol ng batas. Gusto kong maintindihan nila na walang krimen na nananatiling nakatago magpakailanman. Agad akong nagpatawag ng isang emergency meeting kasama ang aking pinagkakatiwalaang legal at financial team na pinamumunuan ni Attorney Arturo at Sergio. Sa malamig na conference room, ibinigay ko ang aking huling utos sa digmaang ito. Gusto ko ng isang kumpletong audit, utos ko sa isang matatag at nagyayelong boses. Suriin ninyo ang lahat ng libro, lahat ng proyekto ng Creativo Dynamics sa nakalipas na 3 taon mula nang si Javier ay naging CEO. Gusto kong malaman kung paano ginastos ang bawat sentimo, isang pangkat ng pinakamahusay na mga eksperto sa pananalapi at mga auditor ang nagtrabaho araw at gabi. Ang natuklasan nila ay mas malala pa sa aking inaasahan. Si Javier at ang kanyang pamilya ay hindi lamang mga incompetent na parasito. Sila ay isang organisasyong kriminal, isang pugita na nag-unat ng kanyang mga sakim na galamay sa buong kumpanya, sistematikong ninanakawan ito. Ang huling ulat na may daan-daang pahina ay nagdetalye ng bawat pandaraya, bawat daloy ng maruming pera. Nasuklam ako, si Javier, gamit ang kapangyarihang ibinigay ko sa kanya, ay lumikha ng isang network ng korupsyon. Iginagawad niya ang mga kontrata sa mga peking kumpanya ng kanyang mga kaibigan na may mga presyong 3 o 4 na beses na mas mataas kaysa sa tunay na halaga. Ang pagkakaiba, siyempre, ay bumabalik sa kanya sa anyo ng cash, mga mamahaling biyahe o mga kotse. Si Sofia, bilang marketing director, ay nag-aaproba ng milyon-milyong budget para sa mga hindi umiiral na kampanya sa advertising. Kinokontrata ang mga ahensya ng komunikasyon na nilikha ng kanyang sariling nobyo
para ilihis ang mga pondo. Sa perang iyon namuhay sila ng marangya sa social media habang ang mga empleyado ay nagtitiis sa mababang sahod. Maging si Pilar, isang may bahay na walang karanasan, ay ginamit ang kanyang titulo bilang ina ng CEO para pilitin ang mga departamento na kunin ang kanyang mga kamag-anak para sa mga serbisyo ng catering o paghahardin sa napakataas na presyo at may napakapangit na kalidad. Ginawa nilang isang cake ang kumpanya kung saan bawat miyembro ng pamilya ay kumukuha ng isang piraso. Ang kabuuang pinsala ay umabot sa halos 500 milyong piso, isang halaga na magdudulot ng pagkalugi sa anumang kumpanya kung wala ang suporta ng parent company. Hawak ang ulat, hindi na ako nakaramdam ng galit, tanging isang malalim na paghamak sa kanilang walang hanggang kasakiman. Hindi lang ako ang kanilang tinraidor, kundi pati na rin ang daan-daang empleyado at shareholder. Hindi sila karapat-dapat sa anumang awa. Hindi ko ito inayos sa loob-loob lang. Nagpasya akong ilabas ang lahat sa publiko. Nagpatawag ako ng isang press conference at inilathala ang mga resulta ng investigasyon. Gusto kong hubaran sila ng maskara sa harap ng opinyon ng publiko, hindi para sa paghihiganti, kundi para ibalik ang hustisya at magpadala ng mensahe sa lahat ng nagbabalak na yumaman sa kapinsalaan ng pawis ng iba. Agad-agad bilang pangunahing shareholder at naapektuhang partido, pumirma ako ng isang criminal complaint laban sa buong pamilya ni Javier para sa malversation of funds at syndicated estafa. Ang bisig ng batas, ang huling tornilyo ay humigpit sa kanila, checkmate. At sa pagkakataong ito, walang awa. Ang aking demanda na suportado ng isang hukbo ng mga abogado at hindi matututulang ebidensya ay nagdulot ng isang media earthquake. Ang kaso ng korupsyon sa Creativo Dynamics dahil sa kanyang pampamilyang kalikasan at sa bigat ng pandaraya ay mabilis na pinroseso. Ang paglilitis ay naging isang pampublikong entablado kung saan inilantad ang lahat ng kabulukan ng isang pamilyang inakalang hindi magagalaw. Nagpasya akong dumalo sa lahat ng sesyon, hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang nag-aakusa. Gusto kong harapin nila ako ang mga bunga ng kanilang mga gawa. Sa araw ng paglilitis, ang paligid ng korte ay puno ng mga mamamahayag. Pumasok akong taas noo, nakasuot ng isang puting suit na nagpapakita ng kapangyarihan. Sa loob sa upuan ng mga akusado, mukhang kaawa-awa ang pamilya ni Javier. Nakasuot sila ng mga uniforme ng bilangguan payat at may malalaking eye bags. Ang aking mga abogado ay nagpresenta ng isang nakakagimbal na kaso. Bawat ebidensya mula sa mga peking kontrata at mga bank statement na nagpapatunay ng mga suhol hanggang sa mga recording ng kanilang mga pag-uusap ay sumira sa anumang pagtatangka sa depensa. Ang pinakatampok na sandali ay ang aking testimonya nang tanungin ako ng abogado ng depensa na may layuning pukawin ako kung lahat ba iyon ay isang personal na paghihiganti. Dahil sa diborsyo, mahinahon akong sumagot. Ginoong abogado, oo, labis akong nasaktan nang ako ay pagtaksilan. Ngunit ang aking mga aksyon ngayon ay hindi para ipaghiganti ang aking sarili, kundi para magbigay hustisya sa daan-daang empleyado na pinagsamantalahan sa mga shareholder na niloko at higit sa lahat para linisin ang kapaligiran ng negosyo at patunayan na walang sinuman ang mas mataas sa batas. Ang aking mga salita ay umani ng tahimik na palakpakan mula sa mga dumalo. Ang aking papel ay ganap na nagbago. Ang paglilitis ay tumagal ng ilang araw. At ang pagbagsak ng pamilya ni Javier ay ganap. Kinailangan nilang aminin ang kanilang mga krimen. Nang mag-deliberate na ang judge, ang buong korte ay huminga ng malalim. Ang pagpalo ng martilyo ng judge ay naging tiyak at solemne, tinapos ang komedya ng pamilya ni Javier at ang kanilang kalayaan. Ang hatol ay walang awa. Si Javier bilang utak ng lahat ay hinatulan ng reklusyon perpetua para sa pandarambong. Babayaran niya ng natitirang bahagi ng kanyang buhay, ang kanyang pagtataksil at kasakiman. Nang marinig ang hatol, nanatili siyang hindi gumagalaw, tulala ang tingin. Si Sofia bilang kasabwat ay nakatanggap ng 11 taon sa bilangguan.
Ang kanyang kinabukasan winasak ng kasakiman at inggit. Habang dinadala palabas tiningnan niya ako nang may nag-aalab na puot. Ang iba pang miyembro ng pamilya at mga kasabwat ay nakatanggap ng mga sentensya mula 3 hanggang 10 taon, walang nakatakas. Lahat ng kanilang iligal na ari-arian ay kinumpiska para bayaran ang pinsala. Bumalik sila sa simula nang walang dala may hatol sa kanilang likuran at isang hindi mabuburang kahihiyan. Si Pilar ang tanging hindi na bilanggo ay nagdusa ng isang parusang marahil ay mas masahol pa. Nakita niyang makulong ang buong pamilya niya. Napasalampak siya sa sahig ng korte. Walang bahay, walang pera, walang pamilya. Kinailangan niyang mabuhay sa awa ng mga malayong kamag-anak. Tinitiis ang paghamak ng mga taong dati pumupuri sa kanya. Ang kerida ni Javier, nang malaman niyang habang buhay na siyang nakakulong at walang ni isang kusing, ay naglaho na parang bula tumakas dala ang pera at mga regalong ibinigay niya. Bumagsak sa kanilang lahat ang banal na hustisya. Nagtanim sila ng hangin at umani ng isang bagyo na sumira sa kanilang pera, karangalan, kalayaan at kinabukasan. Lumabas ako ng korte sa isang maaraw na hapon, may kakaibang kapayapaan sa aking kaluluwa. Lahat ng utang ay nabayaran na. Wala na akong naramdamang puot o kasiyahan, tanging isang malalim na katahimikan. Isang magulong kabanata ng aking buhay ay tuluyan ng nagsara. Hindi ko hinayaan na maging kampante ako sa tagumpay. Sa halip ito'y naging isang mas malaking responsibilidad. Bumalik ako sa kumpanya. Ang Creativo Dynamics na nalinis na ay pinalitan ng pangalan na Reyes Group. Hindi ko hinangad ang labis na paglago, kundi ang pagbuo ng isang kumpanyang may kaluluwa kung saan pinahahalagahan ang talento at integridad. Nagsimula akong masangkot sa mga gawaing pangkawanggawa, lalo na sa pagtulong sa mga babaeng negosyante na nasa mahirap na sitwasyon. Gusto kong gamitin ang aking kuwento at mga yaman para walang babae ang kailangang dumaan sa isang trahedyang tulad ng sa akin. Ang aking buhay ay abala ngunit puno ng kahulugan. Hindi ko na kailangan ng isang lalaking sasandalan. Ako mismo ay naging sarili kong bundok. 5 taon na ang nakalipas mula sa paglilitis na iyon. Sapat na panahon para maghilom ang mga sugat at mamulaklak ang isang bagong buhay. Ang aking buhay ngayon ay isang canvas ng maliliwanag na kulay, kapayapaan, tagumpay at isang kaligayahang nagmumula sa sarili. Ang Reyes Group ay naging isang huwaran sa sustainable business na nakatuon sa green technology, edukasyon at kalusugan. Pinatunayan ko na maaaring magtagumpay nang hindi isinasakripisyo ang konsensya. Hindi na ako nagtatago. Isa akong maimpluwensyang negosyante, ngunit ginagamit ko ang aking boses para magbigay inspirasyon sa ibang mga babae. Ang foundation na aking itinatag ay naging isang sandigan para sa daan-daang negosyante sa buong bansa. Itinigil ko na ang paghahanap ng pag-ibig. Natutunan kong mahalin ang aking sarili. Ngunit marahil kapag huminto ka sa paghahanap, ang kaligayahan ang siyang hahanap sa iyo. Sa isang business trip sa Japan para sa isang kumperensya tungkol sa sustainable investment, nakilala ko siya. Kenta ang pangalan niya, isang Japanese architect na may mabait na ngiti at malalim na kaluluwa. Nagkita kami sa isang Zen garden sa Kyoto. Natural kaming nag-usap tungkol sa ganda ng isang dahon ng maple, tungkol sa kultura sining at sa pilosopiyang wabi-sabi. Hindi niya alam kung sino ako. Para sa kanya, isa lang akong babaeng Pilipina na may katulad na kaluluwa. Dumating muli ang pag-ibig, ngunit sa pagkakataong ito'y isang banayad at tahimik na agos na muling bumuhay sa aking kaluluwa. Minahal niya ang kung sino ako kasama ang aking mga peklat at nakaraan. Nang ikuwento ko sa kanya ang aking kasaysayan, hindi niya ako hinusgahan. Hinawakan lang niya ang aking kamay at sinabi, "Napakalakas mo, hinahangaan at iginagalang kita." Nang lubos sa tabi niya sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, maaari akong huminto sa pagiging malakas. Maaari akong maging ako lang, siya ang aking kanlungan. Makalipas ang 1 taon, nagpakasal kami. Isang simple at mainit na seremonya sa isang lumang templo sa Kyoto. Umiyak ako, ngunit iyon ay mga luha ng kaligayahan.
at pasasalamat. Ipinakita sa akin ng buhay na kapag nagsara ang isang pinto, may mas magandang pinto na magbubukas. Pagkatapos ng bagyo, hindi lang araw ang sumisikat kundi pati na rin ang bahaghari. Ang bagyo ay nasa likuran ko na. Ang nakaraan ay isang mamahaling aral tungkol sa halaga ng kalayaan at pagpapahalaga sa sarili. Ang aking kasalukuyan at hinaharap ay ang kahanga-hangang lalaking nasa tabi ko, ang mga makabuluhang proyektong aking pinamumunuan at ang kapayapaan ng loob na aking natagpuan. Mayroon kaming isang magandang anak na babae, may dugong Pilipino at Hapon. Pinangalanan namin siyang Tala, na nagnanais na ang kanyang buhay ay maging isang tahimik na bukang liwayway, walang mga bagyo na tulad ng aking naranasan. Patuloy kong pinamumunuan ang aking grupo, ngunit natutunan ko ng magbalanse. Ang pamilya ngayon ang aking prioridad, ang aking ligtas na daungan. Minsan, habang pinapanood ko ang aking anak na naglalaro sa hardin na idinisenyo ni Kenta at nararamdaman ang kanyang mainit na yakap mula sa aking likuran, nagpapasalamat ako sa buhay kahit sa mga nakaraang bagyo dahil kung wala ang mga araw na iyon ng ulan, hindi ko kailanman matututunang pahalagahan ang ganda ng isang maaraw at tahimik na araw tulad ngayon. Ang tunay na kaligayahan ay hindi isang buhay na walang bagyo. Ito ay ang pagkakaroon ng isang kamay na mahahawakan at isang tahanang babalikan matapos malampasan ang mga ito. At ako, si Isabela, ay pinalad na matagpuan ito, isang ganap at kumpletong kaligayahan. Minamahal na mga tagapakinig, dito nagtatapos ang isa na namang paglalakbay, isang kuwentong puno ng emosyon na nagdala sa atin mula sa hinanakit tungo sa matamis na kasiyahan. Ang sandali kung kailan matapos ang kahihiyan, kinuha ni Isabela ang kanyang telepono at nagdikta ng isang hatol ng kapangyarihan ay tiyak na nagbigay sa atin ng malaking kasiyahan. Ngunit higit pa sa paghihiganti, ano ang natitira sa atin? Ang kuwentong ito ay nagtutulak sa atin na magmuni-muni. Sa paglikha ng salaysay na ito, ang aking pinakamalaking alalahanin ay hindi ang paglikha ng isang kahanga-hangang twist sa kwento, kundi ang paghahatid ng malalim na aral sa buhay. Ang halaga ng isang kwento ay nasa kakayahan nitong magbigay liwanag at maghilom. Ang unang aral ay tungkol sa pagpapahalaga sa sarili at ang panganib ng pagkawala ng sarili dahil sa pag-ibig. Ang trahedya ni Isabela ay nagsimula ng ilagay niya ang kanyang sarili sa isang mahinang posisyon, labis na nagsakripisyo, ginampanan ng isang papel ng napakahusay na halos lamunin na siya nito. Ang tunay na pag-ibig ay hindi hihilingin sa iyo na talikuran kung sino ka. Ang isang tunay na lalaki ay hindi matatakot sa tagumpay ng kanyang kapareha. Ipagmamalaki niya ito. Huwag maghanap ng isang taong mamahalin ka dahil sa iyong kahinaan, kundi dahil sa iyong talino at lakas. Ang pangalawang aral ay huwag husgahan ang isang tao batay sa panlabas na anyo. Ang pamilya ni Javier ay isang halimbawa ng hangin lang ang laman. Ginamit nila ang karangyaan para itago ang kanilang kawalan sa loob. Ang tunay na estado ay hindi nakasalalay sa damit o sasakyan, kundi sa karakter, talino at kabutihan. Matuto tayong tumingin ng higit pa sa panlabas na anyo. At siyempre ang aral tungkol sa kapangyarihan ng talino at katahimikan. Sa harap ng mga insulto, hindi sumigaw si Isabela. Tahimik siyang nagmasid at pagkatapos ay kumilos ng may isang tiyak na dagok. Sa maraming sitwasyon ang kalmado at isang mahusay na planadong kontra-atake ay mas epektibo kaysa sa isang sigawang pagtatalo. Sa wakas, ang pinakamahalagang mensahe ay ang kahulugan ng tunay na kaligayahan. Sa huli natagpuan ito ni Isabela, hindi sa paghihiganti o sa yaman, kundi sa pagbibigay sa pamumuhay ng may layunin sa pagtulong sa iba. Ang kanyang kaligayahan ay hindi na nakasalalay sa sinuman maliban sa kanyang sarili. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang maparusahan ng iyong kaaway, kundi ang mahanap mo ang kapayapaan at kaligayahan pagkatapos ng bagyo. Hindi hinayaan ni Isabela na lamunin siya ng poot. Ginamit niya ang kanyang sakit para maging mas maawain. Iyon ang tunay na muling pagsilang. Salamat sa pakikinig hanggang sa dulo.
Tapos na ang kwento ni Isabela ngunit nananatili ang kanyang mga aral. Anong detalye ang pinakanakatatak sa inyo? Iwanan ang inyong mga saloobin sa mga komento. Bawat opinyon ay mahalaga sa amin at sa aming komunidad. Huwag kalimutang ilike kung naging makabuluhan sa inyo ang kwentong ito. Ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay. At syempre mag-subscribe at i-activate ang mga notification para patuloy tayong makapagbahagi ng mas maraming kwento ng buhay. Isang pagbati at hanggang sa muli.